So, hello guys. So, maing udto natong tanan. So, mga bantayanon, tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan, maayong udto. So, maayo ang atong pagkaon karon sa atong paniudto. So, mag-live mi karon guys, kay live ni kay ang akong speaker si Emilio Alolor ni Panggi na usa ni siya nga taga Bantayan Island. So, ang iyang itapik karon kay party sa war. So, ang war karon kay ang Iran. So, ang Amerika o ang Israel kay nagkakuan na ni sila kay ang Israel kay dugay na kay ni nagsigig war. So wala gyapon na human ilang war dira. Og ang Amerika maoy ni nitabang sa Israel kay para mamatay ang ilang president dira sa Iran. So namatay na ilang president sa Iran sa base sa mga news na nabasa namon sa report. So, ang ilang bagong napuli na po daw na president sa Iran kay namatay na po daw sa as per sa ilang news. So, karon ang sa ABS-CBN News na pod. So, nanong inyo man gisunog ang American flag? Nanong man ang inyong mga problema, so nanong nasunog siya. So ako nataka mo i-kuan sa atong speaker, kay ako ni siya i-introduce. So si Emilio, so graduate ini siya sa education sa high school. Sa high school dira sa MCC sa Madridejos Community College, Bachelor of Secondary Education. So, major in Filipino. Okay, so, ari na. So, Emilio, so good ka na sa imong live o pag-speak na about sa imong topic. So, about sa traffic lights o sa war. Kapti na siya. Hello. Emilio Alolor ni Panggi. I am the speaker, my blogger, Eunice Alobari para ako, trying to connect the unit. So, no, di ganyan, sayang. Ay, lagi pagsama dira musin kay wag sige kayo yaw dili na gyud na siya mo ko. Blogger. Ako kanyang speaker. Blogger. Oh. Mamita, ito, nagtrabaho kami. Ito ngayon. Blogger si Eunice Alobari para. Sana hinanapan mo, mapiautan mo na kami. Para may magagamit kami pang tinatawag na pagsuporta sa aming being a vlogger para marunong kami yung pera, magagamit naman sa pangailangan araw-araw. Kasi ang ginagawa namin ay magko-comments kami. Ang comments namin ay makatulong talaga sa buong mundo. Kasi parang may little knowledge ako dyan para malutas yung mga tinatawag na mga world problems. Yung tinatawag na war against war between Amerika and Iran at saka Israel and Iran. Israel between and Iran, yung tinutulungan. Ang Amerika talaga tumutulong yan sa mga bansa ng mga mahina. Yung social sciences, yung pag-review ko, that is tiksara ko ng board exam pero hindi natuloy. Napagalaman ko ito. Diniscuss ito ni Berlin Francisco. Profesora Berlin Francisco. Ang tinatawag na siya ang guro ng kasaysayan. Social sciences. Kasi ang social sciences, doon natin malaman yung mga pangyari sa mundo, may little knowledge sa mga batas-batas. Ito ngayon, trying to connect. Kailangan, hindi pag-load namin sa sariling wifi. Focus na ka dyan sa pagkikinig sa akin, yung mga matalino talaga. Hindi ako matalino. Focus na ka dyan mga followers, kaya trying to connect
Maraming mga gumagamit ng ang ating mga tinatawag ng ating mga ang signal natin. Maraming mga vloggers natin. Pukusa kayo diyan. Parte rin sa sa problems talaga. Tinatawag na mas matalino. Hindi ako matalino, mas matalino kayo. Pero pakinggan ninyo ang may little knowledge ako dito. Hindi ako matalino, mas matalino kayo. The word problems, bakit? Sinasabi ko na kayo may mga cellphone dyan, mga matalino, masumakang naliw, sino pa rin mga teachers, mga abogado dyan. Magkagalingon ka nga wifi, magkagalingon ka nga ano. Bakit the word problems? Dahil sa na natin, pride. Sabi ko nung para sa mga presidente sa bawat bansa, kumukuha lang kanila interpreter. Ito lang. Ang ginagamit ko, basic national language. Hindi ako mag-English, hindi ako magaling mag-English. Basic national language. Kumuha ka ng interpreter. Bakit nag-word problems? Ano pala yung pinag-awayan ng United Nation? Naka-unite tayo sa pamagitan ng mga Amerikano. Naka-united, kikisa tayo. Yan dahil ako bakit marami tayong reliyon sa ibang bansa pwede makapasok dahil because of freedom of religion na tinatawag ng mga Amerikano. Hindi sa labas ng mga Amerikano. Bakit kukontrahin natin? Hindi natin matatanggi na since 1901, tinuturo ng aming guro, since 1901, ang Pilipinas hawak ng mga Amerikano. Kasi ang Pilipinas, isa sa mga mahina, weak, mahina na bansa. Kung anong bansa ang pinakahina, yun tinutulungan ng Amerikano, kagaya ng Israel. Ang Pilipinas, hawak ng mga Amerikano. Hindi tayo mapapatsay na. Sino ba kung gusto mga presidente na ang Pilipinas sa China? Ang kalaban mo, Amerika. Para kang Duterte naman. Duterte, ginagalang kita dati. Idol kita dati. Isipin mo, kung federalism mo, bago yung Philippine government, hindi. Kasi ang Pilipinas, hawak ng Amerika since 1901. After Filipino-American War. Ang nagtatag ng mga batas-batas sa Pilipinas, ang Amerikano. Ang nagtatag ng mga decades, mga departamento dito sa Pilipinas, Amerikano. Yung tinatawag ng mga Philippine Assembly, dati, since 1902. Ang mga Amerikano. Ang Amerikano rin ang sa atin na tayo ang Pilipinas, democratic country tayo at saka tayo may demokrasi. Sabi ng Amerikano after Filipino-American War, ng hawak after World War II, hawak na tayo ng mga Amerikano. After Filipino-American War, hawak na tayo ang Pilipinas. Mabuti ang mga Amerikano, hindi salbahis. Ang mga presidente na hindi humiwalay sa Amerika, mga presidente nasyonalero, kagaya na Bongbong Marcos, ayaw humiwalay ng Amerika. Felix Manalo, ayaw makipag-away sa Amerika. Emilio Aguinaldo, President of the Philippines, ayaw kumalaban sa Amerika. Sino lang ang kumakalaban, hindi sumusunod sa presidente? Antonio Luna, nakapag-aral ng military science sa Madrid. Andres Bonifacio, Gregorio del Pilar. Sila ang mga traidor sa Philippine government. Sino presidente dati? Si Emilio Aguinaldo. At ngayon, ang tanong ko, sino ngayon ang hindi sumusunod ka Bongbong Marcos? Pareha sila ka Andres Bonifacio, Antonio Luna, Gregorio del Pilar, na kalabanin ng Amerika. Gusto miwala sa Amerika. Yan ba, ang lutas pa? Pangulong Duterte. Hinto ba iyan ba ang lutas? Humiwalay ka sa Amerika? Hindi mo iniisip na since 1901 sa social sciences, hawak tayo ng Amerika. Sabi ng Amerika, kung ang gagawin ninyo ang Pilipinas, mo-under ko muna World War III. Mga matalino kayo. Sara Duterte. Uy, shout out, Marjorie Tan. Sara Duterte. Bobby Garcia. Shout out. Gusto mo sumusunod ka Andres Bonifacio, ka Antonio Luna, sa Gregorio del Pilar, na kumalaban ka, huwiwalay ka sa Amerika? Ano mangyayari? Sabi ni Emilio Aguinaldo, President of the Philippines dati,
hindi tayo humiwalay sa Amerika. Dahil ang Amerika, hindi salbahis. May padoble pa sweldo pa nga eh. 1,000 US trained teachers sa Amerika pumupunta sa Pilipinas para makapagturo sa mga Filipino teachers sa tinatag ng mga Amerikanong public school at private school at sa mga batas-batas dito sa Pilipinas. Bakit? Pambari 4, gobernador ka rin. Saan ka papanin? China. Shout out. No. Dati Marcolita, China ka. Shout out. Sara Duterte, China ka. Hindi mo ba lamang sabi ng Amerikano na hindi tayo pwede makahiwalay sa Amerikano kasi kung hiwalay tayo sa Amerikano, mangyayari? Mamamatay tayo. Ikaw at saka kami, marami tayong mamatayang Pilipino. Huwag tayong mapapaloko ng mga ni Satanas. Yung Satanas komunista. Bakit ito kanyo agawan ng Pilipinas? Saka Pilipinas talaga, ang hawak ngayon ng Amerika. Pag mag-World War III, nuclear missiles, no one, sabi ni Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos sa Arnold Nacionalero. Bakit? Hindi siya umiwalay sa Amerika. Pinabalik niya pwersa sa Amerika, pinalbalayas ng salbayas ng mga inchik doon sa Spratlys Island. Hindi naman sa kanila. National territory, a dimension sa pagsukat. Sa Philippine territory talaga ang West Philippine Sea. Yan ang dahilan kung bakit ninyo sinisaraan si Bongbong. Dahil ang mga insik ng mga salabayas nandoon na sa Spratlys Island na pinuputulan ng daliri ang ating sundalong Pilipino at saka ang mga ngingis ng Pilipino lunod sa pamagitan ng water cannon. Tama ba yan? Tsaka, ang mga insik naman, nagtatanim ng galit. Siya ang gumugulo ngayon sa Philippine government na ang presidente na si Bongbong Marcos. Mabuti lang hindi nagka-war. Lumilipad doon si Duterte sa China, huwag kami mag-war. Kasi maraming Chinese dito sa Pilipinas. Tama lang na hindi mag-war, matibay tayo ng Amerika. Para sa mga Chinese, hindi ba kayo takot na ang mga Amerika may mga sandata na hindi nyo makikita? Yung tinatawag yung jet fighter nila hindi makikita ninyo at saka mayroon pang may sandata rin ang mga Amerika kung tutunawin ng city land ang bakal kaya tutunawin yung lupa sa China sa pamagitan ng laser. Sino naman may mga sandata nito? Ang Amerika. Ang Amerika talaga tama ang ginagawa nila. Arrest the king and kill the king. Yan ang katumbas sa mga Amerikano na mamamatay. Buhay ng hari, buhay ng presidente. Kung may magtangkay kung malaban kayo sa Amerika, sa ano bang dahilan ng presidente? Sa bawat bansa, ano ba talaga? Bakit gusto niyo kalabanin ng Amerika? Ano ba pinagagawa ninyo? Yung tinatawag na property sa Diyos, hindi naman sa atin yan. Panadaldian lang tayo sa mundo para sa mga presidente sa bawat bansa. Kumukuha ka nila ng interpreter para manuhanin niyo ako. At mga talino diyan, dati ba kaulita, saka doon sa Senado, doon sa Malacanang. Isipin ninyo, logic, science, correct din. Isipin ninyo. Sa pamagitan ba ng war, malulutas ang problema? Sa pamagitan ba ng war, maraming taong na mamamatay? Pagkatapos ng war, makadugtong sa buhay mo, President ng China, President ng Iran, namatay na. Bawat presidente ng bansa. Pagkatapos ng war, kung nanalo kayo, Israel, buhay pa using. hindi ba kayo mamamatay? 100 years lang tayo, tama. Hanggang 100 years lang. Sipin ninyo. 100. Pride is one of the 7 capital sin. Yung pride. Hindi ba ninyo alam? Para sa mga presidente sa bawat bansa, hindi ba ninyo alam? We are the word. We are the children. We are all brothers and sisters of the word. Sa pamagitan ng ganyan, mamamatay tayong lahat. Sino ang papalit dito? Sino ang titira dito sa mundo? Si Satanas.
Kung mapaloko tayo ni Satanas, ano wala, war kayo dyan, ganimit ka nuclear missiles. Nuclear missiles, no one to win. Sabi ni Bungong Marcos. Mamatay tayong lahat. Ang ginagawa niyo, hari-hari eh. Gusto kayo mag-hari-hari sa pamagitan ng war. Mabuti lang may mga sundalo ng Diyos ang mga Amerikano. Ang Amerikano hindi salbahis. Pumpadoble pasulyo sila. Patay-patay ang trabaho mo doon sa Amerika, malaki ang kinikita mo. Patay-patay ang trabaho mo dito sa Pilipinas, maliit ang kinikita mo. Patay-patay ang trabaho mo sa China, maliit ang kinikita mo. Saan ka pabor sa China, sa Amerika? Ang Amerikano hindi salbahis. Gaya sa hari eh. May dalawang hari. Tinatanong ko sa isang hari, paring hari, bakit sa iyo sumusunod ang mga tao at lumuluhod? Sa akin hindi. Kasi yung isang hari mabait. Yung isang salbahis. Salbahis. Sabi ng salbahis na hari, make them poor. Yan. Hindi gusto ng China ng doble pasweldo mga Pilipino. Hindi gusto ng China, mga injik na maging mura ang bigas. Para maging poor tayo. Poor, mahirap, pobre. O, balik tayo sa mga presidente sa bawat bansa. Hindi lutas ang war. Ikaw mamamatay rin. Tanahan na nangyari ngayon kay Ali Khamenei, presidente sa Iran. Ano nangyari kay Bin Laden, presidente sa Afghanistan? Pagpapatayin ninyo mga Amerikano, maraming mamatay, kapalitan king. Tama. Buhay ng hari ninyo, buhay ng presidente, ang papatay ng Amerika. Para wala nang hari, wala nang king, wala namang commander. Wala na mag-uutos na war against America. Tatanggapin na natin ang Amerika talaga, powerful country, mother country. Bakit? Umpisa tayo. Filipino-American War, talo ang Pilipino. Japanese-American War, talo ang Japan. Vietnam-American, talo ang Japan. Russia-American War, talo ang Russia. German-American War, talo ang German. Vietnam-American War, talo ang Vietnams. Karon, ang China nangarap pa rin tatalunin yung Amerika. Hindi kayo makatalo talaga. Matibay ang Amerika, powerful country, ang mother country. Tama ang Amerika, hindi naman salbahis. Bakit? Makipagira kayo sa Amerika? Mamamatay lang kayo. Mamamatay tayong lahat sa mundo. Isipin natin. Ako, balik analysis lang ako parang ang dinadala ko, Sila kabukan dito. pulong ng Diyos. Puros kayo nagtatanim ng galit sa yung mga presidente sa bawat bansa. Puros kayo nagtatanim ng galit. Gusto mag-ari-hari. Hindi ninyo matatanggap talaga na makapangyarihan talaga ang Diyos. Ang Diyos may sundalo. Sino ang sundalo ng Diyos? American soldiers. Hindi sila salbahis. Hindi sila mapangapi. Sa pamagitan ng napapasaw, doble pasweldo. Pagpati-pati mo trabaho, laki ang kinikita mo kaysa nagtrabaho sa kompanya. Ayaw mo sa Amerika. Ito naman. Si Bongbong Marcos hindi mananakaw, hindi siya adik, hindi siya corruption. Bakit sinisiraanin niyo siya? Sa dahil na pinapalaya sa mga salbay sa mga insect doon sa Spratlys Island, tama na naman na ang Spratlys Island, West Philippines Sea, China Sea. Sa dimension pagsukat sa our national territory sa Pilipinas talaga. Talo sila sa tinatawag na sa tinatawag na yung nilitis sa pamagitan ng batas, natatalo sila. Ang Spratlys Island nabibilang sa Pilipinas National Territory. Yan ang dahilan, mga Chinese, Pambari 4, China ka eh. Duterte, China ka rin. Sara Duterte, China ka. Yan ang dahilan kung bakit sinisiraan niyo si Bongbong Marcos.
Sila yung pagpapalayas ng mga Spratlys sa mga Chinese na doon sa Spratlys Island, hindi naman sa inyo, sa kanila, sa gumawa ng artificial island na dyan, hindi naman sa inyo. Natatalo kayo sa tinatawag sa paglilitis. Natatalo China lawyer versus American lawyer versus Philippine lawyer na nanalo ang Pilipinas. Ang Spratlys Island. Yan ang dahilan sinisiraan ninyo si Bongbong Marcos. Sa lahat ng mga presidente at sino na napapalayas ng mga injik, si Bongbong Marcos, kasi ayaw niya humiwalay sa Amerika. Tama. Bakit humiwalay tayo sa Amerika? Na ang Amerika naman ang dahilan kung bakit buhay pa tayo mga Pilipino hanggang ngayon. Kung wala pa ang mga Amerikano, ano nangyayari? Uubusin tayo. Sa World War II, papatayin tayo sa mga Hapon na gusto na agawin ng Pilipinas. Kung nananalo pa sila. Wala ka tayo utang na loob sa Amerika. Kasi nga Amerika talaga, kung alin sa anong bansa ang pinakahina, tinutulungan ito ng Amerika. Yan ang dahilan kung bakit ang Amerika tumutulong sa Israel against Iran. Kasi alam nila, ang Israel hindi kaya ang Iran. Kasi ang Iran talaga karamihan din, mga Muslim. Maraming mga Muslim. Saudi, Qatar, Singapore, Afghanistan. Yung talatawag mga Muslim country. Yan, nagtulungan sila. Gusto niya, sinusunog pa ninyo ang flag ng Amerika. Bakit susunugin niyo ang flag ng Amerika? Amerika is a powerful country sa our mother country. Siya na-proclaim ako, United Nations. Hindi tayo mag-away-away. Bakit ganon kayo? Maraming namamatay na mga tao dahil sa inyong pride. After the war, 100 years lang tayo hanggang tama lang. Hindi ka ba mamamatay? Mamatay tayo lahat. Bakit idaan pa ito ng war? Huwag kayo makipag-war sa Amerika. Mamamatay lang kayo. Tatanggapin ninyo ang Amerika hindi salbahe sa our mother country, powerful country, king of war. Yan, itigilan ninyo yung tinatawag na pride. Gusto nyo kalabanin ng Amerika? Ano ba pinapagagawa ninyo? Sabi naman ni Padresina, dahil sa religion daw, nag-aaway ang Israel at saka ang Iran. Yan! Niluloko tayo ng Satanas. Ang religion, okay talaga yan. Napakaganda yan. Kaibiganin natin kung ano ka mga religion. Kasi walang religion nagtuturo ng masama. Mag-ano tayo, tinatawag, we have freedom of religion, we have freedom of religion. Kaya anong religion, kaibiganin natin. Huwag kayo magtatanim ng galit. O bawat presidente sa Pilipinas, kayo kung magtatanim ng galit kayo sa Amerika, anong mangyayari sa ang tawag sa inyo, higit pa kayo sa criminal, maraming tao mamamatay. Sabi ni Brother Felix Manalo, huwag kayo magpagtanim ng galit. Kasi pag magtanim kayo ng galit sa ating President Bongbong Marcos sa Amerika, matawag sa inyo sobra sa kriminal. Bakit? Maraming tao mamamatay. Bakit hindi natin tatanggapin ang katotohanan? After election, may sportsmanship, wala, ayaw paglumot. Di kay, sisirain pa natin si Bongbong Marcos sa talaga nanalo naman. Bakit hindi natin antayin matapos ang terms at saka ikaw pumalit dyan? Kaya malulutasan ang problema sa Pilipinas. Gusto ka umupo sa Pilipinas, gusto ka magiging presidente, sino pa dyan? Para mapatsay na tayo, mali. Hindi papayag ang Amerika. Bakit? Hawak tayo ng Amerika since 1901. After Filipino-American War. After World War II. Ngayon, hawak na ng Amerika ang Pilipinas. Mabuti ang Amerika, hindi salbahis. Hindi salbahis. Hindi mapangapi. Saan ang better living doon sa Amerika? Bakit? Kung patay ka sa trabaho, malaki ang kinikita mo.
Dito sa China, patapatay ang trabaho mo. Malaki kinikita mo. Wala. Sa ibang bansa, pati-pati ang trabaho mo. Malaki ang kinikita mo. Okay na sa Amerika, pati-pati ang trabaho mo. Malaki ang kinikita mo doon. Napakaganda sa bitan and living sa Amerika. Bakit papanit tayo sa Amerika? Bakit kalabanin natin ang Amerika? Dahil sa Amerika, tayo ngayon ay buhay pa. Dahil sa Amerika, may United Nation. Naka-United, hindi pwede magkaaway-away. Bakit gusto ninyo magiging hari sa buong mundo? Hindi talaga. Sa bawat bansa may hari. Huwag ninyo pangarapin na kayo ang pinakamatibay na bansa sa buong mundo kasi mayroon lang pinipili ng Diyos ang Amerika, ang our powerful country, mother country, king of war. Huwag na kayo mangarap, China. Tatalunan niya, andirin ninyo, alipinin ninyo ang Amerika, hindi ninyo magawa yan kasi hawak ng Diyos. Sundalo ng Diyos. Kung sino mo kumalaban sa Amerika, yun ang mga sundalo ni Satanas. Ano nangyari? Ano nangyari ngayon sa Iran? Ano nangyari? Namatay ang king ninyo. Kapalit sa mga Amerikano na mamatay. Buhay ng hari ninyo. Ngayon, China, gusto mo ba ninyo mangyayari yan sa inyong king? Kung nagtatangka pa rin kayo na agawin ng Pilipinas, nagtatangka pa rin ang kalabanin ng Amerika? Muandilgo tayo ng World War III. Nuclear missiles, no one, sabi ni Bongbong Marcos, para hindi mangyayari, mamatay tayong lahat. Pagpapaloko tayo ng Satanas. Para sa mga matalino dyan sa Senado, pakinggan ninyo, mamatay tayong lahat. Sabi ni Bongbong Marcos, nuclear missiles, no one win. Mamatay tayong lahat. Mamatay tayo sa sariling mantika pag mag-war tayo. Ngayon, sabi namin, yung may mga cellphone, do live, comment, suggestion, objection, interaction, undefeat. Hindi tayo nakapag-away. Hindi sa ganun mas matalino ako kay sa inyo. Hindi, mas matalino kayo, Dante Marcolita. Mas matalino ka. Idol kita. Saka, Duterte. Idol kita dati. Pero, bigo ka sa pangarap mo na 6 months, hindi mo matutupad. Humiwalay ka sa Amerika. Hindi mo matutupad sa pabagitan na papatayin mo ang mga tao, mga adik, para mawawala ang krimen. Nako. Padami ang krimen. Palawakin mo ang menteryo. Sino ngayon ang kriminal? Duterte. Ginagalang kita. O sino ngayon ang kriminal? Isipin mo. Sara Duterte. Pabara 4, China ka. Sino ngayon ang kriminal? Marami tao na mamatay. Hindi kayo nagalit ka Bongbong Marcos. Ba't hindi ninyo tutulungan? Antayin ninyo ang terms. Saka kayo pumalit. Sisaraan niyo si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos hindi corruption. Hindi siya mananakaw. Siya national hero. Bakit hindi siya umaywalay sa Amerika? Kaya ni Jose Rizal. Pinapahukay ang bangkay ni Jose Rizal. Ang mga Amerikano ang gumagawa. Pinagawan siya ng monumento. Zero distance sa buong mundo makikita natin si Jose Rizal. Sa kagagawan niya ng Amerikano, national hero siya. Bakit hindi siya umiwalay sa Amerika? Sino ang presidente na hindi umiwalay sa Amerika? Si Bongbong Marcos. Hindi umiwalay sa Amerika. Si Jose Rizal hindi umiwalay sa Amerika. Ano nangyari sa kanya? National hero. That's why Bongbong Marcos our national hero. Hindi siya humiwalay sa Amerika. Kasi ang Amerika hindi salbahis. Si Bongbong Marcos hindi naman tagal dahilan na mahal ang bilihin. Hindi. Dahil sa mga tinatawag na gumamarket, king of business of the world, China, dito sa Pilipinas. Sila nagmamarket. Import and export products, sila ang nag-stockage, sila ang nagbinta sa buong mundo. Tama. Sino na mo mga konbusi? King of business of China talaga, pero king of war America. Roger Layaong. Yeah. Sila yan ang dahilan kung bakit hindi nagiging
Sira 12 piso per price ang ating bigas. Sila ang dahilan. Hindi si Marcos. Corruption hindi si Marcos. Ang mga departamento dito sa Pilipinas, sino yung mga nagtatrabaho dyan? Inside job. Karamihan din mga Chinese. Hindi pa pabalik ka Marcos dahil sila pumapabor sila sa China dahil si Duterte pabor sa China ang kanyang federalism. Ano yan? Komunista. Babaguhin niya ang Philippine government. Hindi pwede. Para sa mga matalino dyan. Hindi pwede mabago ang Philippine government. Mo-undergo tayo World War III. Sapagat hawak tayo ng Amerika since 1901 after the World War II, after the Filipino-American War. Nananalo ang Amerika. Yan ang dahilan kung bakit may private school at saka may public school tayo at saka may mga batas tayo dito sa ating Pilipinas natatag yung tinawag nga different kinds of mga department dito sa Pilipinas. Dahil sa mga Amerikano yan. Sino mga empleyado diyan? Chinese. Sa job, ayaw sumusunod sa Bongbong Marcos. Yan, unti-unti na kayo pinapalaya dito sa Pilipinas. Bakit po mapapalit kayo sa China? Dito, naturalization. Filipino citizen na kayo, pero ang totoo, ang dugo ninyo sa Chinese kamay. Hindi kayo pwede mo-file sa certificate kanina sa pagka-presidente kung kayo ay may ang history ninyo ay Chinese pala yung mga tinatawag na bloodline ninyo. Hindi kayo pwede magiging presidente sa Pilipinas. Example, si Mayor Lim. Gusto maging presidente sa Pilipinas. Ay Chinese siya eh. Hindi siya nakapag-file ng certificate of presidency. Baka kayo nangarap lang kayo mga Chinese maging presidente sa Pilipinas. Hindi. Hawak pa tayo ng Amerika, ang Pilipinas. Yan dahilan kung bakit nakulong si Duterte. Pag presidente ka, hindi ka pumapabor sa China, pumapabor ka sa Amerika kasi ang China is a communist country. Hari-hari. Kaya hari-hari, kailangan maging mahirap yung mga tao. Sa Amerika, hindi. Ang mga janitor to, wala ko nga pinag-aral, malaki ang kinikita. Pati-pati ang trabaho. Yan ang napakaganda sa Amerika. Kung kayo mga Pilipino at saka mga kumukunta ka Bongbong Marcos, papanig sa China. Siguro, dugungin siya ka. Half Filipino, half Chinese ka. Para sa president sa China. Oh, hindi yan. Gusto mo talunin ng Amerika, huwag na mangarap ka. Dahil sa Amerika, makapasok kayo sa Pilipinas. Yung tinatawag United Nations. Dahil sa Amerika, yung nagkaka-unite tayo. Tritaladuran niyo ang Amerika, hindi pwede yan. Nadyan si US President Trump. Nakabalik. Kaya, hindi sa labahis si Trump, hindi sa labahis. Ang ginagawa lang niya sa defense, ganti. Maraming mga Amerikanong namamatay. Sa kagawa na Bin Laden, pinapatay si Bin Laden. Sa kagawa ni tawag ni Ali Khamenei, maraming Amerikano na mamatay. Ang kapalit, buhay ng hari. Yan ang Amerika. Pag tinatanggaan ninyo na tatalunin ang Amerika, huwag na lang. Kasi matibay taga Amerika. Powerful country. Hindi sa labahis. Hindi dahil kay Bongbong Marcos na maraming krimen, hindi. Dati wala pang mga presidente sa Pilipinas. Wala pa tayo dito. We are educated. We are ignorant people. Dili tayo civilized. Dili tayo educated. Marami nang patay. Marami nang nananakaw talaga ganun. Dahil kang satanas. Hindi dahil sa Bongbong Marcos maraming krimen. Hindi. Si Duterte, ilan ang namamatay? Palawakin ang menteryo. Sino ngayon ang kriminal? Bongbong Marcos, Duterte. Sino ang padami ng krimen? At saka, doon ako pumapapil kang Bongbong Marcos. Mga brother and sisters of the world. Kang Bongbong Marcos ako pumapapil. Kasi siya ngayon ang tawag may power. Siya ang pinaka-highest rank. Siya ang pinaka-mataas na rangos
sa mga militar dito sa Pilipinas, ang President of the Philippines, maka-order, makakaman siya sing war. Maka-order siya ng tao na papatayin yung maging magtatraidor sa kanyang administrasyon kagaya ginagawa ni Emilio Aguinaldo, First President of the Philippines. Pinapapatay niya si Andres Bonifacio. Pinapapatay si Antonio Lola na Pilipino. Dahil nakapag-aaral ng military science sa Madrid, pinapapatay siya ni Emilio Aguinaldo dahil traidor. Yan ang power ng presidente. Bakit kayo? Kung sino pa dyan kung malaman kay Bongbong Marcos, mag-ingat kayo ha. Si Marcos may power pagkaman ng sniper. Pwede kayo papatay kung mag-traidor ka sa kanyang administrasyon. Pero hindi lang siya salbahes. Hindi siya sumusunod kang Emilio Aguinaldo. Kaya kung susundin niya si Emilio Aguinaldo, ako, sino nag-traidor dyan sa Malacanang? Against the administration, sino? People's power pa para daw paalisin. Hindi napapaalis kasi tama ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Pinapabalik ang mga American soldiers dito sa Pilipinas. Tama. Ito naman, sa mga matalino dyan. Mga abogado dyan, mga sa Senado. Bakit hindi natin nantayin ang kanyang terms? At saka, sigurado kayo na hindi dugong insect ang patakbuhin niya sa presidency kung magiging presidente sa Pilipinas. Sigurado. Kaya nangyari kami ulit. Doon pa ako dati sa Manila. Hindi siya pwede magiging presidente sa Pilipinas. Hindi siya nakapapile of certificate of candidacy pagka-presidente dahil may dugong insect siya. Kasi ang insect talaga pabor sa China. Humiwalay sa Amerika. Yan ang problema dito sa Pilipinas. Kung sinong presidente, hindi ba dahil sa Amerika? Naghihirap tayo dahil sa Amerika. Buhay pa tayo ngayon, hanggang ngayon, buhay pa tayong mga Pilipino. Kung wala pa ang mga Amerika, patay tayo lahat sa mga Hapon. Dati, sa World War II. Dahil sa Amerika, may freedom tayo. May kalayaan. Dahil sa Amerika, United Nation. Ang bawat reliyon, kung kahit saan makapasok talaga, makapunta talaga doon. Example ng Iglesia ni Cristo, kahit sa buong mundo, nandun talaga sa bawat bansa nakapasok dahil sa United Nation. Dahil sa freedom of religion na tinatag ng Amerikano. Huwag tayo magpaloko. Napag-alaman ko, sabi na ni Padre isang pare, dahil sa reliyon, nag-awar yung tinatawag Israel at saka ang Iran. Pero pala, sa lahat ng mga presidente sa bawat bansa, tayong lahat ay brother and sisters. Isa lang ang pinagalingan natin, o isipin natin, Genesis. Sino ang unang tao sa mundo? Si Adan, si Eva. Siya lang ang ating ama at saka ina. Isa lang tayo. Bakit magpaloko tayo kang Satanas? Bakit magwar pa tayo? Mamamatay lang kayo. Wala ang maliligtas nitong World War III. Wala. O pagmasa natin ng Iran, Ukraine, Russia, at pagmasa natin ng Israel, at saka yung tinatawag na Iran. Ngayon, tumutulong yung Amerika na mahina talagang Israel. Ang Amerika, kung anong bansa ang mahihina, yan tinutulungan ng Amerika. At isa ang Pilipinas sa pamagitan ng gera. Kasi si Satanas talaga, kung gumagamit ng sundalo, makipagwar talaga. Ang Amerika, hindi mo talaga gusto. Sila ang nangunguna. Sila ang nag-umpisa. Pinasabog nila World Trade Center sa Amerika. Maraming Amerikana na mamatay. At saka ngayon, marami naman na mamatay dahil sa kagagawa ng Iran. Ang ganti ng Amerikano. Mag-ingat kayo bawat presidente sa buong bansa. Kung sasaktan ninyo, maraming mamatay ng Amerikano, maraming mamatay ng Pilipino, may tangka kayo na babayan, magtago ka na, makita ka pa rin ng Amerika. Si Bin Laden sino nang patay?
After World War, pinabasag nila ang World War, yung tinatawag na Tower sa Amerika. Sino ang mastermind? Si Bin Laden. Ano nangyari kay Bin Laden? Si Bin Laden, ang king ang kapalit. Paray. Ang ina naman, marami naman matay ng mga Amerikano matao dahil sa hari naman na si Ali Khamenei sa Iran. Oh, tama ang ginagawa. Patay. Sa sunod naman, umupo naman against sa Amerika, makipagira. Huwag kayong makipagira sa Amerika. Talagang mamamatay kayo. Pero hindi sa labayas ng Amerika. Hindi yan gagawin ng Amerika. Magpapatuloy si Satanas. Pagkaman ng war. Nag-aagawan tayo sa property sa Diyos. Nag-aagawan tayo. Bakit nag-aagawan tayo na hindi man tayo marunong gumagawa ng... Sige na, busing. Umanang nila. Ayaw, nitanaw ang oras ano eh. Oras ano. O tapos na, sunod, sa traffic. Traffic ka na. O ito naman, Ang oras alas diyan tayo natatapos. Ayun na, alas 12. Oh, traffic na. O dito kami sa traffic naman dito sa Bantayan. O, about president sa bawat bansa. Ngayon, tapos ayun lang. Hindi tayo magwawar. O, dito naman kayo sa Bantayan Island, Cebu City, Philippines. Ang mayor natin si Alex Lai, si Mayor sa pobre, yung mayor sa mahirap. O, ngayon, nananalo na si Alex Lai. Marami pa rin kumukontra. Walang sportsmanship pang eleksyon. Yan, nagtanim ng galit. Anong sabi ni Felix Manalo? Kung magtatanim ng galit ka, anong tawag si sobra pa sa tawag, ano bang tawag sa iyo? Anong tawag sa iyo? Sobra ka pa sa kriminal. Maraming tao mamamatay. Huwag ka mo kumukontra kang Alex Laisi. Suportaran natin ang kanyang plataforma. Hindi, ayaw pa ninyo. Libre bakuna. Libre ambulansya. Ayaw ninyo yan? At saka, ang inyo pampot, makapanagat na. Kahit nagka-problema ang license yan. Oh, ang mga mahirap dyan, pwede ka nakapaninda. Hindi ka paalisin. Ayaw ninyo ka license? Tingnan mo naman, ang Batayan Island, napakaganda. Napakaganda talaga. Oh, tingnan mo ang traffic lights. Parang syudad na tayo. Tama lang may traffic lights kasi marami na tayong mga sasakyanan. Marami tayong vehicles. Walang putol. Tama lang ang may traffic lights tayo. Para sila ang kagamitan ng ating mga bitom na para talaga maaagad, maato, maasikaso, matagad ang mga tao nga gustong tumawid. Hindi makatawid dahil walang traffic lights. Sa dami ng mga sakyanan. Tama yan, napakaganda na ng Bantayan. Mayor Alex Lai, ipapatuloy mo, traffic lights. Napakaganda na ng Bantayan para na tayong syudad. Naku, pagdating nitong Holy Week, marami tayong mga foreigners na mga bisita dito. Napakaganda ng Bantayan. At saka doon sa tinatawag na tangko, yung tinatawag papunta dito, kailangan may traffic lights dito doon. At doon sa cruising, so kailangan ng traffic lights. Doon sa Kumbado, accident prone area, kailangan talaga may traffic lights. Kasi wala doon bitom. Wala nagbabantay. Doon, accident prone area. Maraming na aksidente dyan. Pero may traffic lights tayo. Wala na. Okay? May panahon na sa pagtawid. Ang mga taong gustong tumawid. Saka, kailangan talaga huwag natin palisin ang mga bitom. Huwag kayo magtanggal ng bitom. Kasi, yan hanap buhay nila. May traffic lights, huwag tayo ng mga traffic enforcer, huwag natin alisin. Kailangan pa rin sila. Nagpabantay. Ano ang gamit ng mga yun? Ng mga bitom natin, ng mga traffic enforcer. Kailangan, kaya may traffic lights, kayo mga bitom. Hindi kayo dapat mawala ng trabaho. Nandiyan pa rin kayo. Ang gagawin ninyo,
Na kayo ang magbabantay, baka may hindi sumusunod, kahit na grade, napapatakbo pa rin. Yan ang gamit ng bitom. At saka, pwede na yung magpapahinga. Pag may traffic lights na, pero hindi kayo pwede alisan ng trabaho. Mayor Alex Laisay, dapat lang ang mga bitom, ang traffic enforcer, huwag natin paalisin kasi mapawala ng trabaho. Kasi mahirap yun. Mga mahirap, kailangan tayo ng trabaho. Kaya yan. Kasi pag may symbiotic relationship tayo, ang problema tayo, wala itong pera. Sundin natin naman Amerika, symbiotic relationship. Yung sinasabi ko pa, how many total population sa Pilipinas? Bilyon. Pinaka-bilyon. Araw-araw, may mga manulisit tayo ng 1 piso. Yung 1 piso hindi mabigat. Yan, symbiotic relation. Give yan. How many total population ba yan? Sabi ni Muloy, 90,000. Pag mangulikta tayo sa bawat house to house, kilusin natin ang ating mga trabahante tayo, yung mga manulisit yan, makamotorize talaga, isang araw, makasulisit tayo, may income tayo na 90,000 araw-araw. So, i-multiply natin sa, tinatawag sa isang buwan, ilan ang income. Yung 90,000 araw-araw, makatulong yan sa pagpasahod sa bitom. Sobra pa. Huwag tayo magtanggal ng mga bitom. Kailangan, kasi trabaho yan. Doon sila kumikita. Kailangan, ang traffic lights, talaga ipagpatuloy mo. Yan ang papaganda sa Batayan. Parang syudad ng Batayan. Ano nga kailangan ng traffic lights? Yung tinatawag sa El Molino, kailangan dyan. Doon sa Kumba, sila kayo. Ang crossing songan, kailangan ng traffic lights. Doon sa boundary, kailangan tayo ng traffic lights, Mayor. Mahirap talaga doon. Kailangan may bitom na yan nasayin dun para magbabantay. Kaya may traffic lights, may bitom pa rin. Huwag alisin ang mga bitom kasi hanap buhay yan. Magbabantay sila, yung hindi sumusunod. Yan, magbabantay ang trabaho ng bitom. Yung hindi sumusunod sa traffic lights. Yan nagbabantay. At doon sa ano pala, doon papuntang Silyon. Mahirap doon. Kailangan tayo ng traffic light. Yan. Itong ginagawa naman si Jonas Alobaribada vlogger. Idan tutorials niya nito para mapi-outan kami ni Mita. Ang tinumber namin ni Mita, nagka-problema. Nas kasuhin pa ni Jonas Alobaribada. Kasi tumutulong tayo kasama sa world problems, Philippine problems, social problems, Philippines, society, Philippines. Tumutulong kami. Tama ang ginagawa namin. Legal. Mo komentaryo, mo share, mo debate sila. Yan. Idantarils ito namin. Balik tayo. Galing tayo sa world problems, Philippine problems, sa town problems, dito sa Batayan Island, Cebu City, Philippines. Kami tayo human traffickers. Sa Batayan Island, Town, Cebu City, Philippines. Ang nalo ka lang dyan. Live. Balik tayo. President Bongbong Marcos, live. Hindi pa ako nakatanggap ng klike ko. Nag-complete ako ng 4 kotso. So yung tawag ko, study mo 3 days. Ito yan. Senior citizen lang ako, registered ako. Hindi pa ako nakatanggap. Yung linog. Hindi pa talaga kami nakatanggap. Kami mga senior citizen. Bongbong Marcos, presidential election, nag-complete na kami ng 4 na 8 dyan. Hindi ako nag-complete dito kasi, alam mo na, hindi ka corruption, ang yung mga subordinate sa corruption. Pinaalam ko lang sa iyo, President, hindi pa ako nakatanggap ng yung tinatawag na ayuda mo, yung tinatawag na ipabigay sa mga senior citizen, yung na biktima ng lindol. Yung September yun, 26 na lang, ngayon napunta na, mabuti pa yung intensive, may intensive na, natambakan na kami, 5,000 pinabibigyan sa mga tanod, pag upo ni Pambare 4. Pero yung pera na yun, Bongbong Marcos, talagang sa'yo yan, sa $1 billion na binibigyan ng Amerika, tulong na
Saka sabi mo, pagbigyan, talaga makatanggap kami mga senior citizen yung na biktima ng lindol. Yung 2025, September yon. Ngayon, hindi, 26 pa, hindi ko pa natanggap yun. President, pera namin yun, di ba galing sa'yo? Hindi pa naibigay sa amin. Bakit? Sabi mo, President, sabi, kasi dito taga sa Batayan na sa Vicente, Philippines, binabangko daw pera mo. Pera namin yun sa mga senyor, hindi pa namin natanggap. Kasi muloy. Bakit sana yun? Kami mga senior citizen talaga, sabi mo Bong Marcos, makatanggap talaga. Ay, marami kami senior citizen na biktima dito ng lindol dito sa Cebu. Ang liki, ito tawag Bongbong Marcos, President, hindi ko pa natanggap yung pera mo na ibibigay sa aming mga senior citizen. Bakit dito? May bumibili ang 5,000, binibili ng 3,000. Yan ang nila, hindi pa nila binibigay. Kaya gusto na lang, ibinta na lang ang 5,000, 3,000. Yan Bongbong Marcos. Yan dito, Batayan Alan, Cebu City, Philippines. Dito. Marami kaming senior citizen hindi pa nakatanggap. Di ba order mo ang bawat senior citizen makatanggap talaga? 26 na ngayon. Nabalik ba dyan pera sa Malacanang? Wala talaga. Sabi ni Mayor Alex Laisi, ang lahat talaga walang pili, makatanggap talaga. Sabi niya daw, ang pera na yun, hindi dumadaan sa munisipyo. Baka doon sa mga crocodiles, sabi ni President Trump na Philippines is full of crocodiles, baka doon dumadaan sa mga buhaya. Ngayon, 2026. Natabakan na kami ng December. Mamasko sa senior. Saka natabakan na kami ng intensive 5,000 sa mga tanong. Saan na yung 5,000 na ipinibigay mo sa amin, President? Hindi ko pa namin natanggap. Nakapag-complaint na ako dyan sa presidential actions, yung 4 na 8. Hindi ako nag-complaint dito sa munisipyo kasi alam mo na hindi ka korupsyon ang inyong mga subordinates. Ang aming mga complaint ay mababasket. Mabuti lang ngayon, modern world, sa pamagitan ng ating high-tech na tayo ngayon, sa pamagitan ng live na nito, alam mo, hindi pa ako nakatanggap. Hindi pa namin natatanggap. Ang tinatawag na ayuda namin, kami mga senior citizen, marami, hindi kaya ako lang, marami. Kasi simuloy talaga dito, si Romulo Velasquez, siyang ano dito, sa DSWD. Ngayon, hindi kami pumupunta, nag-complaint ako dyan kasi doon ako diretso dyan sa Malacanang kasi nandyan ang superior, under siya. Totoo yan, hindi pa rin tagap ng kung tinatawag na ayuda mo, pinabigay tulong mo sa mga senior citizen. Hindi pa ako nakatanggap. Senior citizen na ako. Registered, may ID ako, registered senior citizen. Yung iba, hindi nakapag-complaint kasi wala silang cellphone at saka hindi na alam mga proseso. Kasi mahirap talaga mag-complaint ng 4 na 8. Hindi tayo na-entertain sa araw, sa kabilang. Kailangan talaga marunong mag-Tagalog. Pinaalam ko sa iyo, Bongbong Marcos, totoo yan. Dito Batayan na Cebu City, Philippines, mayor namin si Alex Laisi. Okay, si Alex Laisi, walang pili. Mahirap man o mayaman, makatanggap talaga. Bakit hindi pa kami nakatanggap? Tikad kami. Hindi pa. Kasi alphabeticalize. Ang food box, okay, napamigay sila. Pero yung ang hinanap namin, yung pera talaga ipabigay mo sa senior citizen. Yung sa bawat senior citizen na biktima ng lindol. 2025, September. Ngayon, 26 na. Natambak ka na sa ibang mga pag-upo ni Pambari 4. Nako. Ang pera mo, alam mo sa Pambari 4, China yan Bata-bata ni Duterte. Pera mo yan, President, itutulong ninyo sa aming mga dito sa Cebu, kami mga senior. Isa ko sa nag-complaint dyan sa 4 na 8. Ako si Emilio Alor Nepangi, si Eunice Alubaribara, may complaint rin, marami kami, nagpapatulong na kami dyan sa presidential action. Okay, yan ang laban. Yan lang talaga magagawa namin kami nung walang pera, kaming mga mahirap. Isusumbong namin sa iyo
Bongbong Marcos. Kasi ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming ama. Na kailangan talaga malaman mo. Maraming mga dahilan. Totoo yan. Hindi pa ako nakatanggap ng yung tinatawag na ayuda mo na sa bawat senior citizen. Hindi pa. Baka maano na yung tinatawag in the bulsa, President. No? Baka masabihin naman nila, ay, patagalin natin kasi may bumibili talaga 5,000, binibili ng 3,000. Yan ang dahilan. Dito sa live, inanyayahan ko brothers and sisters. Magla-live tayo, magkamlit sa 4 na 8 para makapagtulong tayo sa pamagitan ng human trafficking. Ang human trafficking pala, kailangan tayo, hindi tayo buta, hindi tayo pipi, isusumbong natin sa ating presidente ang mga problema. Kasi ang presidente ang superior sa lahat. Siya ang pinakamataas na rangko sa mga military dito sa Pilipinas. Siya ang pinaka-super talaga, superior. Iniyahan kayo, gagamitin natin ang ating cellphone sa pamagitan ng live. Suggest comments, kung ano mga problema natin, nakikita natin sa ating society, sa paligid natin. Sabi ng human trafficking, isusumbong natin. Huwag na idadaan natin sa baba. Yung tinatawag na pipe, you need to bypass. Paano ma-bypass? Kasi dadaan natin sa barangay, o ang barangay, i-basket tayo. Doon sa municipality, mababasket rin tayo. Okay si Alex Laisi, gusto niya makatanggap talaga, walang pili. Kasi may problema, kasi itong bias natin, dating mayor ito eh. Aywan ko, mayaman ito si RTSP. Natatalo ang kanyang 500 ng 200. Masakit talaga. Masakit talaga, hindi tayo matakat. Saka, Mayor RTSP, at saka wag lang talaga ganong eleksyon eh. May first match, huwag kayo magtanim ng galit. Kasi magtanim ng galit, sabi ni Felix Manalo, ay ang tawag sa atin ang tawag sa atin, higit pa tayo sa kriminal. Bias ka, huwag kang gumawa ng plataforma, sunusunuran ka na sa presidente. Yan lang ito. Buhay pa yung presidente o mayor natin. Tutulungan natin. Pinakit sa financial, budget sa financial. So ituloy mo yung project doon sa Silyo, napakaganda yun. Pagkaganda ng project mo, pwede matutuloy yun. Mapasidungan ka pa, mabigyan ka pa ng karangalan. Kasi yun ang pangarap mo dati ng ikaw ay mayor pa. Ngayon ay natatatalo ka, tagapin ang talunan natin kasi vice format sa election, huwag ka natanim ng galit. Huwag na kumukontra sa mga plataforma ni Alex Laisi. Tulungan natin siya kasi matatapos naman yung terms. Pag matatapos yung terms, kung sino pumalit kayo dyan. Hindi na kayo magsirasiraan pa. Kaya mangyayari, war, mamatay tayong lahat. Ano na oras, Emilio? Yun lang. Dito bigay ko kayo. Ayun. Ikaw na, ikaw. Gusto ko symbiotic relationship. Ikaw. Biyang, kuwan Singga na na. Nanong time now? So, 1:14 na Emilio. So, by 1:15, 15 minutes nang imo na kuhan sa imo live. Shout out na lako sa mga nagtanaw sa live. Naghatagid kamo sang oras para sa pagtanaw sa live. Baby Garcia, Marjorie Tan, Roger Layaog, Hans Court, Ribo Tumabini. So, me Disamparado Ribo. Okay, for 1 minute na lang. So, time now sa sino atong gusto mo palit sa raffle ticket sa tag 10 pesos. Arap ako yung 100 pieces nga raffle ticket sa tag 10. So, ato ini siya i-held ang raffle draw sa NHA Maricaban. So, tentative schedule March 11, 2026. Kay wapay klaro ang schedule kung maubos ini ang ticket, so mag-raffle draw na kita. So amo lang tong akon ibalita ninyo karong adlaw. So March 6, so Friday.
So salamat lahat sa nagkuan sa akon photo contest sa Prince Hypermart Bantayan, sa tong nag-share sa comment sa Blue Bee Tuna o sa Chippy URC Jack Angel. So salamat kayo sa inyong tanan bisag wala ako nakadaog sa photo contest. So pasalamat gyapon ako. So watch our Samba at 3 p.m. sa Prince Hypermart Sana mabigyan ako Bantayan. ng konsolusyon. Sige na, Brach. So, trabaho. Sige na, sana mabigyan ako ng konsolusyon. Sa Blue Bee Tuna, so nag-wish gyapon kami na may consolation prizes og sa Chippy og sa URC Jack Angel. So